Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Pinatikiman ng presidente ng Amerika ng isang masakit na salita na hinding-hindi niya malilimutan. Ang pinakamasakit nito, bukod doon sa tatay nila na nakakulong sa Netherlands, mga kababayan, alam nyo kung ano? Mga kapatid, eto, makinig kayo. Mga kababayan, bukod sa nakakulong si Duterte, nasabihan pa ni Donald Trump, mga kababayan ko, nakampon ng China. Alam naman natin, mga kababayan ko, ang hidwaan sa pagitan ng US at China. At ang pinakamatindi dito, mga kababayan ko, na-realize na ng mga DDS, mga kababayan ko, na hindi sila tanggap ng Amerika. Mga kapatid, napahiya, mga kababayan ko, ang kampon ni Buday, mga kapatid. At sana naman matamaan na sa ulo yung mga DDS dyan sa Amerika. Huwag nasyadong makapal lang muka, mga kababayan ko, baka sakaling meron sila, baka sakaling meron sila mapala. Dahil sa sobrang tindi nito, mga kababayan, sigurado ako na hindi na sila, mga kababayan ko, hindi na sila masisikatan pa. Kaya kayo dyan sa Amerika, mga Pilipino, makinig kayo. Huwag kayong puro maharlika. Diba? O ngayon, narinig nyo na si Donald Trump. Kanino kayo susunod? Baka mawalan kayo ng green card. Kaya sa lahat ng mga manonood ko, mga kababayan ko, pag-usapan natin yung pinakamahalagang momento na to sa buhay ng mga DDS. Ang pagbagsak ni Duterte at panglalait ni Donald Trump na tuta ng China, si Duterte. At idagdag na rin natin sa usapin, mga kababayan, yung tungkol sa taripang pinupunan nyo. Bakit nga ba ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yon? Eto, pag-usapan natin, mga kababayan ko. Of the Philippines, a great family Aray! legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. Ang sakit naman nun, mga DDS. Si Donald Trump, pamilya ang tingin sa Pilipinas. Samantalang sa mga Duterte, ano kaya, mga kababayan ko? Shit, aabangan ko to sa Sona, mga kababayan ko. Sasabihin na naman nila kay BBM, puta ng China, Bongbong Marcos! Sisigaw na naman sila sa kalsada, imperialismo, itakwil. Gagano na naman sila dyan. Magwawala na naman sila, magmamalaan na naman sila dahil si BBM kamiting si Donald Trump, mga kababayan. Pero di alam ng mga bobo shits na nandun doon, mga kababayan ko, na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos yan para sa bayan. 'Di ba? O ngayon, sige, sabi ni Donald Trump, kaibigan niya ang Pilipinas at pamilya niya na ngayon ang Pilipinas. We're going to be talking about trade. We're going to be talking about war and peace. They're a very Talking about trade, war and peace. important nation militarily. Being important nation in the military. Oy, maganda. Sounds good, sounds good. And we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration... Aroy! Yan na. Pinakamasakit to sa mga DDS. Aray ko! Aray ko po. Masakit to. Ito, pakinggan nyo. Was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Tuta kasi si Duterte. Honestly, they didn't know what they were doing. Honestly, they don't know what they are doing. Putya, eto na sabi ko sa inyo Sabi ng mga DDS, sumagot daw si Donald Trump nung pinakulong daw sa ICC si Duterte. Yung pala fake news, mga kababayan. Tapos ngayon, mga kapatid, eto na. Mga kababayan ko. After nung mga issues nung pagpapakulong kay Duterte, mga kababayan ko, eto na, naglabasan. Si President Trump nagsalita nung dating administration, mga kababayan ko,
Hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila dati. 'Di ba? Sabi, the last admin doesn't want they were doing, 'di ba? Hindi kasi kasi nga saan ka makakita? I'm not saying we are puppet of US. But I can say, mga kababayan ko, sa totoo lang, hindi natin kaya mabuhay without US. Yes. Although we have a soberanya ng Pilipinas, but honestly, hindi tayo pwede mabuhay without US. Totoo lang. Kayang-kaya tayong lamunin ng China. Alam mo, sa totoo lang, buti na nga lang mga kababayan ko, nabalik ni President Bongbong Marcos yung relationship ng relationship ng Pilipinas to international communities. Muntik na tayong maging mala North Korea. Mga kababayan ko, na under sa dictatorship ng Duterte administration. Yes, mga kababayan ko, sa totoo lang. Number 1, sagutin ko, bakit hindi natin kayang talikuran ng US, mga kababayan? Number 1, depensa. Mga kababayan. Depensa. Yes, literally, depensa. Ano nangyari, mga kababayan ko? Nung ang US umalis sa Pilipinas dahil hiling ng China na paalisin ni Duterte ang US troops dito sa bansa natin. Tama ba ako? That is a deadly strategic na sinabi ng China. Ano nangyari? Ano nangyari, mga kababayan ko? Nung umalis ang base militar ng US dito sa Pilipinas. Ano nangyari, mga kababayan ko? Hindi nyo nakita? Hindi nyo nalaman? Hindi nyo napakinggan? Hindi nyo nabalitaan? Mga kababayan ko, huli na nung nalaman natin. Ano nangyari doon sa isla natin sa West Philippine Sea? Kayo magsabi. Ano nangyari doon sa isla natin sa West Philippine Sea? Mga kababayan ko, pag-alis ng US troops sa Pilipinas, ano nangyari, mga kababayan ko? Pag-alis ng US troops sa atin, nagtayo ng base militar ang China doon sa West Philippine Sea at naglagay, mga kababayan ko, ng airstrip sa makatuwid, mga kababayan ko, ng sariling paliparan. Diba? Yung isla na wala namang tinambakan ng China para maging isang gawang isla ng China. May tawag doon eh. I forgot eh. Sorry ah. Yun ang naging kasunduan. And lately, nalaman natin, mga kababayan ko, na ang dating Pangulong Duterte ay merong gentleman's agreement. Ngayon, mga kababayan ko, the worst case is, mga kababayan, sa panahon ni Digong, natulungan natin lumakas ang China na malaking competitor ng US. Mga kababayan. Yes, tama kayo. Mga kababayan ko, naging competitor ng US. Bakit nga ba? Mga kababayan ko, nabigyan ng pagkakataon ni Duterte ng ganito. Kapalit nun, mga kababayan ko, syempre, tatanga-tanga yan si Digong mamahala mamuno eh. Hindi nag-iisip eh. Man-made island. Thank you, Ms. Lisa. Ano nangyari dun sa isla natin sa West Philippine Sea? Nagtayo ng man-made island ng China, and then, mga kababayan ko, tayo ang sinuwag. So ngayon, eto na. Mga kapatid, ito na. Si Donald Trump, mga kababayan ko. Si Donald Trump, mga kapatid, Donald Trump, nagsabi, hindi alam ng dating presidente ang ginagawa niya. Mga kababayan. So ano nangyari? Pinaglaruan si Duterte ng China. Mga kababayan ko. Pero ang kapalit nun, mga kababayan ko, sabi ni Duterte, basta makakakuha tayo ng income. Mga kababayan ko, muntik pa nga umutang ang Shutaragis na yan eh. Muntik pang mangutang sa China, mangutang yan Shutaragis na yan. Mga kababayan ko, do income na. O, pagpapasok ng Chinese products. Andyan na ang mga naglalakihan automobile companies. Mga kababayan ko, dati Toyota, Kawasaki, Yamaha, Suzuki lang ang meron tayo. Ngayon, meron na tayong BYD, meron na tayong Jet Tour, meron na tayong Chery
Auto, meron na tayong Geely, napakaraming Chinese company na pumasok sa Pilipinas na investors kapalit ng pagbabantay nila doon sa karagatan natin. O, ganun kalupit si Digong. O, magpapasok ng mga Chinese investors, andyan ang Pogo. Di ba mga kababayan ko? Nagpapasok din si Duterte ng kasi plano niyang gawin, malamakaw ang Pilipinas. Kaso nga lang, yung mga opisyal natin during that Duterte administration, magnanakaw. Di ba mga kababayan ko? Kasi expectation dapat ni Duterte, second Macau of the Asia ang Pilipinas. Yan nangyari mga kababayan ko, magnanakaw yung mga nakaupong opisyal during that time. Kaya ngayon mga kababayan ko, kanya-kanyang dekwat ng yaman, mga kababayan ko. Hanggang sa nasira ang imahe sa US ang Pilipinas. O ngayon, mga kababayan ko, binalik ni Pangulong Bongbong Marcos yung tiwala ng US, mga kababayan. And one of the challenge of the president is paano niya hahatakin sa ASEAN si Donald Trump. Mga kababayan ko. Diba? Yan yung pinaka-biggest impact ng nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan ko. Kaya nga tawan-tawa ako nung sinabihan ni President Trump na si Duterte, hindi niya alam yung ginagawa niya. Ang tawag doon, ob-ob. But we have some fantastic military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. Absolutely. Great partners. So I just want to say it's an honor to have you. We're going to talk about trade today. Aray, it's an honor to have you, Mr. President. No? Ang sakit nitong marinig, mga kababayan ko sa mga DDS. Isang karangalan ng presidente ng United States of America ang sabihin kay President Bongbong Marcos is it's an honor na makita ka dito, nandito ka sa White House. Samantalang si Duterte, mga kababayan ko, kahit anong pagpapapogi niya, hindi siya pinapansin. Mga kababayan, tuloy. And we're very close to finishing a trade deal, big trade deal actually. And we do a lot of business with you. So Aroy, we have a lot of business with you. it's a lot of income coming in for both groups, but I was surprised to see the kind of numbers. They're very big, and they're going to get bigger under what we're doing and what we're proposing. And I just want to thank you for being with us. It's a great honor. You and your representatives, really. Grabe, oh. Imagine ninyo, presidente ng Amerika, kinikilala ang presidente ng Pilipinas. A great, great honor. Eto yan. Pag-usapan natin to. Merong mga namumuna ngayon na mga DDS. Pakita ko sa ito. Hello, Miss Cheche. O, tingnan nyo mabuti. Sabi ng mga DDS, mga kababayan ko dito. Mga kababayan, sabi dito. Ito sa madaling salita, wala siyang napala maliban lang sa malinis niya na dumi. Malinis niya ang dumi ni malinis niya ang dumi ni Palaka, mga kababayan ko. Sabi ng mga DDS, sabi dito mga kababayan ko, may picture ni Pangulong Bongbong Marcos, pumirma daw ng 19% tariff sa PH, and then Donald Trump, 0. Ito pa, wait, asan na yan? Uy, dito ka. Dito ako, uy, dito ako. Uy. Dito ako. Ayan. Mga kababayan ko, bigyan nalilito tong camera ko. Ayan. Sabi pa dito mga kababayan ko, si Donald Trump mga kababayan ay may, ayan. Ang US daw ay may 0 tariff. Tapos with the global cabal mga kababayan ko, sabi dito. Okay. Paliwanag natin mga kababayan. Yung 1% ba, mga kababayan ko, yung 1% ba ni, alata, opo Tita Ruby ko ay ko, talagang mali po yun kasi mga bobo po yung umiintindi. Hindi nila iniintindi yung pandaigdigang problema at ng pambuong bansa natin. Ganito, mga kababayan ko, this is double jeopardy, yung pinasok ni PBBM. Ang unang tanong ko dito, malaki ba yung naitulong ng 1% na yon? Ang sagot mga kababayan ko, yes. We cannot say no, mga kababayan, mga kapatid. Ang sagot dyan, yes. Malaki yung 1% na yan, mga kababayan ko, na tariff, na tinapyas dun.
mga kapatid. Ano ba purpose nitong tariff na to? In general terms, mga kababayan ko, mukhang maliit kasi 1% lang. Pero kumpara mo kay Duterte, mga kababayan ko, naputya ang taripa sa Pilipinas, nagkanda patong-patong. Mga kababayan, sa totoo lang, nagkanda patong-patong kaya tumaas din ang bilihin eh. Pero si Bongbong Marcos ginawa niya ng paraan. Yung 1% na tariff na yan, mga kababayan ko, malaking bagay. Yes, malaking bagay to. Kailangan nating sang-ayunan yung gagawin ng US. Kasi bakit? Kailangan nila magbawi. Mga kababayan ko, kailangan nilang magbawi. Kailangan ulit nilang magpalakas ng dolyar na kahit sila ang dollar maker. Yes, tama kayo doon. Ngayon, bakit zero tariff sila? Mga kababayan ko, pabor sa akin yun. Yes, papasok mo sa Pilipinas, US products, tapos zero tariff. Pabor sa akin yun. Bakit ako papabor, mga kababayan ko? Yung mga hinayupak na businessman dito sa Pilipinas na nag-i-import sa China, mga kababayan ko, ang tatamaan. Literally. Mga kababayan ko, yung mga hinayupak na businessman dito sa Pilipinas na nag-i-import sa China ng produkto, tatamaan. Kasi bakit? Wala silang kalaban sa Pilipinas, kaya kung magbenta sila dito, overpricing. Ngayon, kung may US product na papasok sa Pilipinas, mga kababayan ko, manginginig ang mga tumbong yan. Ako, papabor ako doon. For example, ganito. Pag-usapan natin ang pinakamalaking industriya dito sa Pilipinas na pinasok ng China. Alam nyo kung ano, mga kababayan? Automobile. Sasakyan. Nangunguna sa Pilipinas ngayon na pinakamalaking distributor ng EV cars. Alam nyo kung ano, mga kababayan ko? Makinig kayo. Alam nyo kung ano, mga kapatid? BYD. Build your dreams, mga kababayan ko. Sinong may-ari, mga kababayan ko? China. Mga kababayan. O sabihin natin, kumpanya sa China. Yung kumpanya sa China, pag-aari ng gobyerno. Ganun yun, mga kababayan ko. So ngayon, papaliwanag ko sa inyo. Bakit magsisiro tariff pagdating sa automobile tayo? Produkto ng China. Para magkaroon ng competitor. For example, papasok si Elon Musk gamit ang Tesla. Mga kababayan ko. Gamit ang Tesla, papasok ni Elon Musk sa Pilipinas. Kung ipapasok ni Elon Musk sa Pilipinas ang Tesla, nagkakahalaga ng 1 milyong piso ang isa. Tapos bubuwisan pa natin, ipapatong ni Elon Musk yung buwis doon sa presyo ng Tesla. Mas mapapamahal tayo. Samantalang si BYD, mga kababayan ko, affordable, can afford ng tao. So ngayon, sasabay si Tesla, mga kababayan ko, para maging mas mababa sa presyo ni BYD. Anong gagawin natin? Bawasan natin ng buwis. I-zero tax natin yung Tesla para makapasok dito. Zero tariff natin yung Tesla, mga kababayan ko, para makapasok sa Pilipinas, mas makasabay doon sa BYD na sasakyan na pinapasok nila. Maging competitor ni BYD. This is suicide, mga kababayan ko, para doon sa Chinese product. Kasi bakit? Babalansihin ni Pangulo lahat. Pabor sa atin. Ngayon, mga kababayan ko, nakapagpasok na ng produkto ng US sa Pilipinas. Sino ngayon ang apektado? Yung mga nakahugas sa puwet o nakanganga sa puwet ng mga tsekwa, mga kababayan. Sino-sino to? Duterte allies. Sino mga magrereklamo ngayon? Duterte allies again, mga kababayan. Kasi nakapag-establish sila ng business together with China, initsipwera nila si US. Ano pa ipapasok, mga kababayan ko, ng Amerika? Napakaraming produkto, even medicine, mga kababayan ko, para tumabla doon sa mga medicine dito na ang manufacturer ay China. Diba? Napakalaking tulong nito, mga kababayan ko. Huwag nyo muna tignan yung 19% ni Pangulong Bongbong Marcos. Tignan nyo muna yung binitbit ni PBBM dito. Mga kababayan ko, bakit ba tayo namamahalan sa ganito? Kasi walang competitor yung product. Kaya tayong lamunin. Mga kababayan ko,
Pagpasok dito ng automobile na sinasabi niya na Donald Trump, whatever, kung Tesla man yan, mga kababayan ko, magugulat kayo. Lahat ng EV cars na Chinese product, babagsak ang presyo. Mga kababayan, that's the reality. Ngayon, let's deep dive doon sa pinakamalalim na punto nito. Bakit nag-20% tariff si US? Bakit? Tanungin nyo sarili nyo, bakit nag-20% tariff to? Mga kababayan ko, ngayon ito ang dahilan. Mga kababayan ko, noong panahon ni Biden, naging open siya sa lahat. Hindi niya napabayaan niya itong depensa dito. Yung world market. Mga kababayan ko, umusbong si China. Mga kababayan ko, umusbong si China. Mga kapatid, sobrang lumakas si China, aminin natin. At muntik niyang lamunin ng US ng tahimik. Biruin mo, pambili ng langis, mga kababayan ko, yuan? 8 pesos, sasabay mo sa 56 pesos na dolyar? Imagine that. Ang laki. Ang laki na muntik-muntika na mangyari. Yan ang pinigilan ng US ngayon. Ngayon, pag nagpasok si US ng produkto sa Pilipinas, ano magbe-benefits nito? Pilipinas, taong bayan, at ang gobyerno. Magbe-benepisyo ba ang US? Correct. Tama ka ng iyong iniisip. Magbe-benefits ang US. Magpapasok sila ng produkto sa atin, kikita sila, mas mapalalakas nila ang ekonomiya nila, mapalalakas nila muli, mas malakas pa yung bansa nila. Tama, mga kababayan ko. At kapag napalakas na ng US at pinakamalakas yung kanilang bansa, mga kababayan ko, mas mapoprotektahan nila yung mga kaalyado nila. I'm not saying ang pro-US ako, pero natutuwa ako sa gagawin nila, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan ko, kapag nakita ng China na lumalakas ang US, mga kababayan ko, maghuhunos tili yan ngayon si China. Bababa konti yan. Kasi mangingilag yan. Kasi mga kababayan ko, yung Falcon ng China, kayang-kayang kainin yung dragon. So hihina yan ngayon si China. Pag humina si China, mga kababayan ko, kumalma si China, si US ulit, si US ang tumaas dito ngayon, mga kababayan ko. Anytime, mga kababayan, mararamdaman ng China, mga kababayan ko, hindi niya kayang sagpangin yung dolyar. Mga kababayan. So ngayon, mga kababayan ko, kakalma si US, kakalma ngayon si China. Kasi bakit? Hindi siya sasabay doon sa US. Kasi sinuportahan ng bansang Pilipinas, sinuportahan ng iba't ibang bansa yung ginagawa ng US. Nag 20% tariff, ang pinakamahihirapan dito, kung ano? China. At kapag ang US nagawa ito, mapapahina ni US ang China, mapapahina rin niya ang depensa ng China. What I mean is yung military support. The main reason of China kung bakit sila nagkakaganito ngayon sa Pilipinas, nag-i-invest ng ganyan. You know what's the reason kung bakit? Isa lang yan, mga kababayan ko. China is preferring a biggest war na mangyayari sa buong mundo. Kaya sila nagpapalakas. Habang lumalakas ang isang bansa, lagi niyong tatandaan to, lumalakas ang depensa, lumalakas ang hukbong militar. The more na malakas ang hukbong militar, mga kababayan ko, ready na yan to attack anytime sa kanila. At isa sa mga rason na yan kung bakit kaya nila tayo bulihin ng ganon, mga kababayan ko? Bakit kaya nilang banggain yung mga barko natin sa West Philippine Sea? Bakit kaya nilang durugin tayo ng ganon? One of the reason kung bakit, mga kababayan, it's because ang alam nila sa sarili nila, we are superpower country. Na ang Pilipinas ay putyo-putyo lang. Ngayon, Donald Trump administration na. Ito na tayo. Mga kababayan ko. Kay Uncle Sam tayo. Hindi tayo kay paring Xi. Mas gugustuhin kong kay Uncle Sam dumikit kasi si Uncle Sam may equipment. Pwede magbigay ng ganito, suporta sa atin sa bansa natin, yan to. At kung ano-ano pagbibigay niya sa ating mga kababayan. Napakalaki nun. Mga kapatid, napakalaki. Kasi halos gastos nila ang pinupundar nila dito sa bansa natin. Ano ba ginagawa ng US troops sa atin? Hindi naman nakatambayan dyan. Mga kababayan ko, to sustain the peace and order and to protect our country. Huwag niyong masamain yun. Mga kababayan ko.
Para sa akin, hindi masama yon. Mas kailangan natin sila ngayon. Kasi mahina tayo. Aminin natin sa hindi. Ano pang babala natin sa China? Mga kababayan, tanungin ko nga kayo, sa mga DDS, pwede ba natin ibala sa China yung mga aswang? Panakot? Uubra ba yan? On China may missile, may nuclear missile, isang bomba lang sa atin, tapos tayo. Di ba? Yan ang totoo dyan, mga kababayan ko. Hindi natin kaya without US. Aminin natin sa sarili natin na talagang kaibigan natin yan noon pa man sa unang gera. Mga kababayan. Second, mga kababayan ko, yung tariff, 19% lang nakuha ni Bongbong Marcos. Sayang yung 1%. Alam mo, mas gugustuhin ko magbayad ng 19% na taripa kada papasok ang produkto natin doon. Bakit? Mga kababayan ko, like I said, kailangan natin palakasin yung bansa nila nang mas maprotektahan tayo. Ngayon, sino ang aangal nito? Yung mga nakatanghod, mga kababayan ko, sa puwetan ng mga factory ng China. Sila ang tatamaan dito. Mga kababayan ko, walang tatamaan na ordinaryong Pilipino. Yan ang totoo doon, mga kababayan. Ngayon, sabihan yung bobo si Marcos. Sabihan yung mahinang leader si Bongbong Marcos. Mga kababayan ko, tatawanan ko kayo. Kaya sa nag-post nito, mga kababayan ko, good luck. Kasi halatang wala kang utak, wala kang alam. Balik ka ulit ng grade 1, baka sakaling meron kang matutunan. Huwag kalimutan na mag-follow, like, comment, share, and subscribe.